Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsabaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Walhati Tinedero. Sabi niya, ako nanood ng Alibay. Nagandahan ako sa istorya. Ang galing ni Kim. Ganda, rami napanood dito sa YouTube. Kinukwento yung buod ng istorya. Hindi ba makakasama sa teleserye ng Alibay at wala nang manonood ng All TV? Kaya bumababa ang ratings ng Alibay. Maraming salamat sa komento, Ginang Luwalhati Tenedero. Siyempre, makakaapekto po yon sa mismong Alibay, 'di ba? Kasi pinapangunahan po nila yung ganap ng Alibay ang buong katotohanan. Lalo na kung sa All TV sila nakasubscribe, 7 days po, 'di ba? Na ahead yon kesa dito sa Free TV. At yun naman talaga yung rason kung bakit maraming nag-subscribe doon para mas mauna silang makaalam ng totoong istorya at ng pinali po ng The Alibay. Kaso yun nga, meron na pong nagkukwento ng pinakang buod, 'di ba, ng The Alibay. Syempre, makakaapekto. Pero hindi naman totally makakaapekto mga kakimpaw dahil mas magandang mapanood ang isang istorya na napapanood talaga natin sa television, hindi yung parang sa isip lang natin eh. Imagine na ay ganun pala ang nangyari, mas maganda talaga sa television. 'Di ba mga kakimpaw? Para mas kompleto yung ating napapanood. Kasi kung magre-rely lang tayo sa buod-buod na yan, wala naman din mga kakimpaw. Kaya hayaan nyo na yun, yung nagbubuod-buod na yun. Dahil konting factor lang naman ang makaka-affect dito sa The Alibay. Mataas pa rin naman po ang mga ads na nakukuha nila every night. So maraming salamat sa komento, Ginang Luwalhati Tinedero. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Nanita. Sabi niya, there sa lahat ng mga pagsubok ni Kim at rejection sa buhay at gayon din kay Paulo, maraming pagsubok siyang dinaanan at umabot pa sa punto na gusto niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Of all that rejections ng Kim Pao, ang Diyos ay nagmamatyag sa mga nangyayari yon sa kanilang buhay dahil ang mga rejection ay redirection sa kanilang buhay. Tinadahanan ng Diyos ang Kim Pao. The people can reject but you cannot reject in God's plan. Ang may kapal na ang tumadahana sa Kim Pao. Maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. Tama po kayo dyan. Itong mga pagsubok at rejection ni Chinita Princess at Paulo, yun talaga yung nagpapatibay po sa kanila. Kaya naman hanggang ngayon, namamayagpag at very successful. So may dahilan mga kakimpaw. May reason ang mga rejection at mga pagsubok na yan kay Kim and kay Paulo. Syempre, hindi naman kailangan na iasa natin lahat yan sa Diyos. Kailangan din po nating gumawa. Sabi nga 'di ba, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. At yun ay pinagsusumikapan pong maigi ni Kim and ni Paulo. Kung ano po ang plano ng Diyos, dapat natin niyang pagtrabahuhang mabuti para makuha natin ito ng buong buo. At nakita naman natin yung resulta mga kakimpaw, 'di ba? Very successful but down to earth pa rin ang Kim Pao. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na ito ng Martes at unahin na nga nating pag-usapan at talakayin ang tungkol sa nakuhang ads ng The Alibay kagabi, March 23, 2026. So, eto po mga kakimpaw, yung total number ng TV ads sa Kapamilya Channel, 103 TV ads. Sobrang laki naman nun mga kakimpaw. Grabe, panalo to. Sa A2Z, 79. Sa All TV, 80. So, syempre, tinotal ko po yan. Total of 262 po. 262 ang TV ads. Kagabi lang yan ha. March 23. So, paldong-paldo pa rin.
panalong-panalo pa rin sa ads, sa advertisement ang The Alibay kahit sabihin natin na hindi gano'n kataas yung ratings, pero paldong-paldo po mga kakimpaw ang producer. Kaya para sa mga nagda-down dyan sa The Alibay, eto lang naman yung pangtapat sa inyo. Yung ads na pinapangarap ng mga sinusuportahan ninyong programa. Sobrang yayabang din kasi ng ibang mga katapatan po ng The Alibay. Sabi nga po ni Sheshe, nakakatuwa naman kahit pilit yung dinadown ang The Alibay, gumagawa ng sariling ratings para ma-down yung serye na napakadami pa rin namang nanonood kahit pinapalabas na ito sa Prime or ipinalabas na sa Prime at ngayon ay nasa I want naman. So, meron palang mga fake ratings, mga kakimpaw, na inilalabas ang mga kalaban. Ako, ayoko na nga mag-update ng mga ratings na yan. Kasi hindi naman pala accurate. Yung kanila yung itinataas nila, mga kakimpaw. Tapos yung sa kimpaw, ibinababa. Pansin niyo po ba yun? From 5.6 naging 5, naging 4 point something hanggang 3.7. So, 'di ba hindi na makatotohanan mga kakimpaw dahil ang dami pong nanonood talaga sa Free TV lalo na sa Kapamilya A2C at sa All TV. Dito pa lang sa Kapamilya Channel hindi po yan maglalagay ng 103 kung wala pong nanonood doon. Ibig sabihin, maraming kapamilya natin ang nanonood dito po sa Kapamilya Channel. Kaya sinalaglagay ng maraming ads. Yun mga kakimpaw. Sino ba yung gumagawa ng ratings, no? Sana meron din sa panig natin na Kimpaw fans ang nagmamonitor po ng totoong ratings, yung wala pong dagdag bawas kasi kung kalaban po ang gumagawa, syempre dadagdagan nila yung ratings ng kanilang sinusuportahang programa. But anyway, hayaan nyo na yun mga kakimpaw, panalo naman tayo sa mga ads na pinapangarap po ng mga katapatan na programa. Kaya kahit ganyan yung TV ads na pinapakalat nila, nasa atin pa rin ang huling halakhak mga kakimpaw dahil palalong panalo si Kim and Paula Avellino dahil kumita na nga po sa Prime Video, sa I Want, at ngayon naman sa Free TV na mamayagpag ng husto. Kaya karapat-dapat lang talagang mag-celebrate no, si Kim and si Paulo dito po sa ibang bansa. And kanina lang, 9 hours ago mga ka-Kimpaw, nagbahagi po si Paulo Avellino ng parang dinner date nila dito. So meron diyang syempre table, tapos yung ano ba to, yung tinapay, ano bang tawag dyan mga ka-Kimpaw. So sabi nila mukhang nag-dinner date daw si Kim and si Paulo at ayan nga po inilapag ni Paulo ang kuha po sa table. So yan po yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga Kimpaw fans, no? So sana ilapag din ni Paulo kung ano ba ang ganap sa table setting na yan. Kayo ba mga kakimpaw, ano ang inyong masasabi dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.